Barangay LS 97.1. 97.1. Tayo ay forever. Forever! Forever. Kapag mahal mo, babalikan mo. Kapag mahal mo, anuman ang ginawa niya, babalikan mo. Araw-araw mo siyang pipiliin kahit masakit. Araw-araw mo siyang mamahalin kahit alam mong laso na siya sa sistema mo. Kapuso, nagmahal ka na ba ng ganito? Yung pagmamahal na kahit na anong gawin mo, kahit na iwasan at labanan mo, kahit maging sobrang sakit pa niya sa damdamin mo, ay babalikan mo pa rin. May mga tao ba na nagsabi sa iyo na huwag mo nang balikan ang pag-ibig na minsang nanakit sa iyo? Naniwala ka ba sa kanila at sinunod mo ang kanilang payo? O kasama ka sa marami na mas piniling huwag kilalanin ang payong yon at piniling bumalik sa taong nanakit sa iyo? Si Julio minsan ay nagmahal, minsang nasaktan, minsang iniwan. Babalik kaya siya sa babaeng naging dahilan kung bakit siya nagmahal, nasaktan at naiwan? Dear Papa Dudut, lumabas ako ng bahay at handang-handa na akong makita siyang muli. Nakakamiss siya. Gusto ko na ulit siyang makumusta. Matagal-tagal din bago ako nagbalik ng probinsya at sa pagbalik ko ay siya ang una kong gustong makita. Kaya naman pinaghandaan ko ang araw na ito. 10:00 noon ng umaga nang matapos akong mag-ayos. Nakailang balik pa ako sa lumang salamin sa aming sala bago ako napangiti. Paboritong-paborito niya ang polong suot ko ngayon. Ang sabi kasi niya ay mas lalo akong gumagwapo kapag suot ko ang maalaula pang kulay na polong ito. Simple lang. Nakakalutang daw ng itsura. Lagi ko yung pinapaniwalaan sa kanya. Lagi akong naniniwala sa mga sinasabi niya. Dati pa man. Mahal ko eh. Kapag mahal mo ay maniniwala ka sa kanya. Kapag mahal mo, imposible man ang mga salita niya, pero sa pandinig mo, nagiging posible ito. Umalik muna ako sa pisngin ng aking ina bago ako umalis habang hawak-hawak sa aking kanang kamay ang isang karton ng hopyang baboy. Paborito niya ito. Hawak ko naman sa kaliwa ang isang puting rosas. Hindi siya mahilig sa bulaklak. Dati, naaalala ko pa. Kapag inaabutan ko ito ng bulaklak ay nagagalit siya. Sayang lang daw dahil mamamatay din. Hayaan ko na lang daw ito sa lupa kung saan siya nakakakuha ng tamang nutrisyon para mas lalong gumanda ang pamumukadkad niya. Pero iba kasi ngayon. Espesyal ang araw na ito dahil kaarawan niya. Mapapatawad naman siguro niya ako kung sakaling iabot ko sa kanya ang puting rosas para maramdaman niyang espesyal siya sa akin. Sa paglabas ko ng bahay ay nakangiti ako habang ini-imagine ang kanyang maliit na mukha at dalawang maliit na beloy sa gilid ng kanyang labi. Ang singkit niyang mga mata na laging nakangiti. Napakaganda nito at napakaswerte ko dahil isa ako sa mga kakaunting tao na nakasilay ng gandang yon. Habang naglalakad ay panayang lingon ko habang sakaling may habal-habal na dumaan sa aming maliit na liblib na baryo. Baka lang naman. Wala namang masamang umasa. Pero wala talaga. Mas pinili ko na lang na magmadaling maglakad para kung sakaling wala talagang masasakyan ay marating ko man lang ang aking pupuntahan bago magtanghalian. Medyo may kalayuan kasi ang lugar niya at ayos lang kung lalakarin ko yon sa gitna ng papatirik na araw. Isa lang ito sa mga sakripisyong handa kong gawin, makita lang siya. Mahal ko eh. Kapag mahal mo ay handa kang magsakripisyo. Sa aking paglalakad ay may umagaw ng aking pansin. Isang babae na nakamaong ng butas-butas at nakasuot ng polong checkered at naka-rubber shoes ng itim. Nakabagpak ito at nakasombrero na parang pang summer. Nakasalamin din.
Halatang init na init siya at halatang parang naliligaw. Halatang hindi siya taga rito. Lalagpasan ko na sana siya kasi kailangan kong magmadali pero nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, ay agad itong tumakbo papalapit sa akin. At kinausap ako. Dito magsisimula ang aking kwento. Kuya, baka naman pwedeng magtanong. Ano yun? Ako nga pala si May. Hindi ako taga dito eh. Nawawala ako. Ano ba kasing ginagawa mo rito? May pupuntahan lang akong tao. Kailangan ko kasi siyang ma-interview para dun sa trabaho ko. Sino ba yun? Di naman malaki ang baryo namin. Malamang kilala ko yan. Si Mang Inocencio po. Ah, si Impong Sensyo. Baka nga ho yun. Yung gumagawa ng mga tapayan at palayok. Opo, yun nga po yun. Kilala ko yun. Madadaanan ko yun sa pupuntahan ko. Pwede po bang makisabay sa inyo? Maglalakad ako. Ayos lang ba sa'yo yun? Wala po bang taxi dito? Jeep nga, wala taxi pa kaya. Tricycle po. Alanganin. So kailangan po talagang maglakad? Malayo po ba? Malayo pero kung magkakwentuhan naman tayo, di mo mararamdaman ang layo. Saka maganda ang lugar namin dito. Makikita mo ang ganda ng mga bundok at kalangitan. Maraming iba't ibang puno na tutulong para manginan tayo. Sige po. Sigurado po ba kayong ayos lang? Aayain ba kita kung hindi? Baka po makabagal lang ako sa lakad ninyo eh. Ayos lang. Kailangan ko rin kasi ng kasabay para di naman nakakainip ang paglalakad ko papunta sa kanya. Sa kanya? Oo, sa kanya. Sa taong mahal ko. Kaya pala kayo may dalang rosas at… Hopya. Paborito niya to eh. Asawa po ninyo? Masasabi mo ang ganun? Ha? Parang ang labo po ah. Lilinawin natin yan habang naglalakad tayo. Si Liza ang pupuntahan ko, ang dadalawin ko. Siya ang aking unang pag-ibig. Ang unang lahat sa akin, ang aking one great love, ang aking soulmate, ang lahat-lahat sa akin. Dito kami sa baryo nagkakilala. Inaanak siya ng aking ina at madalas sila sa bahay dati noong mga bata pa lamang kami dahil nga sa matalik na magkaibigan ng nanay ni Liza at ng nanay ko. Saka magkasosyo rin sila sa pagbebenta ng tinapa kaya pati kami ay napapasama kapag nagbebenta sila. At dahil nga doon ay naging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. Madalas na nga rin kaming pinagpapare sa mga okasyon tulad ng kasal. Flower girl siya, ring bearer naman ako. Sa Flores de Mayo, sa lahat-lahat, kami lagi ang magkapares. Lagi na nga niyang sinasabi na magkakatuluyan kami balang araw. Ramdam daw nila yon. Kaya naman nung minsang may magawing manghuhula sa amin ay pinahula ang aming mga palad kahit mga bata pa lamang kami. Ang sabi na manghuhula ay magiging kami. Magmamahalan kami ni Liza kapag nasa hustong edad na kami pero doon siya nagkamali. Dahil bago pa man kami umabot sa edad na 18 ay kapwa na naming naramdaman na mahal namin ang isa't isa. Hindi ako nahirapang ligawan siya kahit na alam kong maraming gustong sumubok. Dahil nga siguro nabakuran ko na siya, bata pa lamang kami. Kaya tuloy ilag na ang ibang mga lalaki sa amin. Hindi na sila nagtangkang manligaw dahil pakaramdam nila. Talo sila sa akin at totoo yon. Nang magtapat ako ng pag-ibig ko kay Liza, sinabi niyang pareho lamang kami ng nararamdaman. Hindi na niya ako pinagpatuloy sa panliligaw at agad-agad ay sinagot na niya ako. Ako ang naging pinakamasaya sa aming baryo noon nang opisyal na maging kami na. Naging doble ang saya ng nararamdaman namin mula noong may kumpirmasyon ang aming relasyon. Walang humadlang. Kahit na 16 years old lamang kaming pareho ay approve na sa aming pamilya ang aming relasyon. Alam naman daw nila na doon rin ang punta naming dalawa. Bakit pa raw namin hihintayin na maging 18 kami pareho? Inaasahan naman ng lahat na kami na nga ang magkakatuluyan. Yun din naman ang inaasahan namin ni Liza.
Alam kong masyado pang maaga para mag-decide na siya na nga ang babaeng makakasama ko sa habang buhay, pero iba kasi ang nararamdaman ko noon. Kahit sabihing bata pa ako, alam kong nagmamahal na ako ng totoo at hindi ko hahayaang mawala yon. Gagawin ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Dahil siya ang pag-ibig ko. Siya ang gagawin kong buhay ko. Araw-araw sa eskwela man yan o sa pagtulong sa pagbebenta ng tinapa ay kasama ko si Liza. Walang sawa. Ganon nga siguro kapag nagmamahal ka ng totoo. Hindi ka magsasawa kahit na tanging mukha na lamang niya ang nakikita mo sa pagmulat at sa pagpikit ng iyong mga mata. Araw-araw. Bago lumubog ang araw ay sinisigurado naming dalawa na nakatapos na kami sa lahat ng aming gawain para sabay kaming pupunta sa bukid at doon ay papanoorin namin ang pagpula ng kalangitan dahil sa pamamaalam ni Haring Araw. Ang maganda pa rito ay nakikita namin ang mga ibong sabay-sabay na nagliliparan. Parang mga batang nagmamadaling umuwi bago magdilim. Kapag sila na ang humalo sa kalangitan ay mas lalo itong gumaganda. Mas lalong nakakaakit tignan. Walang sawa. Walang palya namin itong ginagawa ni Liza. Yon ang pangako namin sa isa't isa. Bawat paglubog ng araw ay dapat kaming magkasama at pagmamasdan nito. Hanggang sa pagtanda. Yon ang gusto naming mangyari. Yon ang aming pangako. Tutuparin namin ito dahil ito ang pangako ng totoong pag-ibig. Parang mahal na mahal niyo po talaga siya, kuya. Mahal na mahal na mahal. Oo, sobra ko siyang mahal. Ang swerte naman po niya. Swerte rin naman ako sa kanya. Ano po ba yung nagustuhan niyo sa kanya? Lahat-lahat. Pero ang pinaka-paborito ko yung di siya makagawa ng desisyon hanggat hindi ako kinakausap. Lagi kasing nalilito yun sa pipiliin at gagawin. Kaya kailangan niya lagi ng tulong ko para makapagdesisyon siya. Yun talaga ang paborito niyo? Parang ang hirap namang gustuhin yun sa isang tao. Hindi marunong mag-decide ng mag-isa. Kailangang dumepende sa iba. Para sa'yo. Pero para sa akin, yung ganong ugali niya ang pinakagusto ko. Kasi nararamdaman ko na mahalaga ako sa kanya. Na mahalaga ang sasabihin ko sa kanya. Na may tiwala siya sa mga salita ko. Ang sarap kaya sa pakiramdam na ikaw yung paniniwalaan at pagkakatiwalaan ng taong mahal mo sa mga desisyong gagawin niya. Malaking bagay na yun para sa mga lalaking tulad ko. Sa bagay, mukhang masayang-masaya talaga kayo, no? Parang wala kayong pinagdadaanan sa relasyon. Siyempre meron din. Pero mas gusto ko mag-focus sa mga magagandang nangyayari sa amin kaysa sa di magaganda. Para sa akin, yun ang sikreto para araw-araw mo siyang mahal. Ano naman yung mga paborito ninyong masasayang alaala na kasama siya? Lahat ata paborito ko eh. Pero pipiliin ko lang yung sasabihin ko sa'yo ngayon kasi baka di tayo matapos kung sasabihin ko lahat. Naaalala ko dati, Papa Dudut, noong unang araw na naging kami ay halos hindi ako makagalaw. Hindi makapagsalita dahil sa kabiglaan at kaba. Nakaupo kami noon sa upuang kawayan sa likuran ng kanilang bahay. Walang nagsasalita pero alam kong nakatingin ito sa akin kahit ako ay nakatanaw sa kawalan. Parang nakikita ko nga ang ngiti niya kapag nakatalikod ako. Medyo may distansya sa pagitan naming dalawa. Ewan ko ba, noong magkaibigan kami ay halos maging magkakulay na ang aming mga siko dahil laging magkadikit. Pero ngayong kaming dalawa na ay parang may kuryente na kapag nagdadampi ang aming mga balat ay naaalala ko pa noon. Nang hindi niya mahintay na magsalita ako ay agad nitong hinila ang aking mukha at saka hinalikan. Gulat na gulat ako noon. Hindi ko alam ang gagawin. Ito ang aking unang halik sa buong buhay ko. Alam kong ganun din siya dahil ramdam ko na hindi niya alam ang susunod na gagawin after ng halik na yon. Parang ang nagpapaligsahan sa panginginig ang aming mga labi habang magkadikit.
Hindi alam ang susunod na gagawin. Ibubukas ba namin ang bahagyang mga bibig at ano ang susunod? Masyado pa ata talaga kaming bata sa halik na yon. Basta ang alam ko ay halos 1 minutong magkadampi ang mga labi namin at walang gumagalaw. Hanggang sa bigla na lamang itong natawa habang magkadampi ang aming mga labi. Marahil ay natawa siya sa biglang paghalik sa akin o natawa siya dahil para kaming mga tanga na magkadikit ng matagal ang aming mga labi. Humiwalay ito at doon ay tinuloy ang pagtawa. Sumabay na rin ako. Nawala ang tensyon sa pagitan namin. Nagkatingin ng kaming pareho, mata sa mata. Sabay kaming ngumiti at parang nababasa namin ang nilalaman ng utak ng bawat isa. Ganon nga siguro ata talaga kapag nagmamahalan kayo. Kahit walang salita, magkakaintindihan kayo dahil nauunawaan ng puso ang hindi mailabas ng mga salita. Masaya. Masaya ang magmahal. Sana ganito na lang kami lagi sa araw-araw. Sana nagmamahalang kami lagi-lagi. At dahil nga sa napasarap na ang kwento ko ay naligaw tuloy kami ng daanan ni May. Natatawa na lang kaming pareho. Humingi na lamang ako ng sorry kasi matagal-tagal na rin namang hindi ako nakakapunta sa aming baryo. Matagal-tagal ko nang hindi nakikita si Liza. Kaya siguro naging mapurol ang utak ko sa direksyon papunta sa kanila. Naiintindihan naman yun ni May, kaya naman nagtungo kami sa pinakamalapit na store para doon magpalamig muna dahil umaangat na ng todo ang araw. Napagod din kami ng bahagya sa paglalakad. Nauuhaw na kaming pareho. Kailangan ng malamigan ang aming mga lalamunan ng malamig na soft drinks. Naupo kami sa bangko sa harapan ng tindahan. May lilom naman ito dahil sa sako ng bigas kaya hindi kami naaarawan. Pabababain muna namin ng konti ang araw. Baka sakali para hindi naman kaming masyadong mapagod sa paglalakad. Saka muli kong inalala ang direksyon na pupuntahan namin. Basta ang ginawa ko lang ay inalala ko ang lugar na lagi naming nilalakaran ni Liza. Papunta sa kanila. Habang binabalikan ko yon ay naalala ko na kung paano ang pagpunta sa kanila. Alam nyo kuya, kanina habang naglalakad kayo, nung nakita ko kayo iniisip ko parehas din kitang naliligaw. Tsaka hindi ka taga dito. Pananamit mo pa lang, alam kong taga Maynila ka rin katulad ko. Pero nung sinabi mong taga dito kayo nabigla talaga ako. Taga dito naman ako talaga. Pero bakit kayo umalis? Kailangan eh. Kahit na andito ang love of your life? Ang great love ko? Oo. Nakayanan niyo yun? I mean, ang hirap kayang malayo sa taong nakasanayan mo ng makasama araw-araw. Yung taong alam mong hindi ka mabubuhay ng masaya kapag hindi mo siya kasama. Yan yung nasa isip ko nun. Pero kailangan kong gawin eh. Para sa future namin. Hindi niyo ba nakikita na aasenso kayo rito? Hindi. Ikaw, nakikita mo bang aasenso ka kung nakatira ka sa maliit naming baryo? To be honest, hindi nga po. Ako rin. Kaya kailangan ko umalis. Bakit po hindi sumama si Liza? Hindi niya kaya. Bakit naman po? Mahabang kwento eh. Marami pa naman tong soft drinks ko. Tsaka masyado pa pong mainit kung maglalakad tayo ngayon. Dito muna po tayo. Gusto kong marinig kung bakit hindi niyo siya nakasama papuntang Maynila. Kasi mahina lagi ang loob niya. Hindi niyo ba napalakas yung loob niya? Hindi eh. Lagi siyang takot. Kahit po makakasama naman niya kayo? Kahit makasama pa niya ako. Malaki ang takot niya sa Maynila. Para sa kanya isang malaking gubat yun. Na totoo naman po, di ba? Kahit naman gubat ang Maynila, kasama naman niya ako. Walang mananakit sa kanya. Yun naman pala eh. Bakit hindi niyo siya napilit? Hindi eh. Hanggang sa dulo, hindi. Paano niyo po napagpatuloy yung relasyon niyo kung sobrang magkalayo na kayo?
Kinailangan kong pumunta ng Maynila para doon magkolehiyo. Mataas ang pangarap ng aking ina para sa akin. Gusto niyang malayo ako sa aming baryo dahil ang sabi niya, kung dito lamang ako ay walang mangyayari sa buhay ko. Magtitiis ako sa konting kanin, konting ulam, konting ginhawa. Totoo naman yon, kaya agad ako napapayag na magpunta ng Maynila. Kahit ang kapalit nito ay iwanan ko si Liza sa aming probinsya. Siyempre hindi naman ako kaagad umuo sa alok ng nanay ko. Pero kapag naiisip ko na sa pagtanda namin ni Liza, baka hindi ko maibigay ang buhay na maginhawa at masaya para sa kanya kung dito lamang kaming pareho. Dapat may isa sa aming maglalakas ng loob na kalabanin ng tadhana para manalo ng magandang buhay. At ako yon. Alam kong ako yon. Nung sinabi ko ang plano kong ito kay Liza ay natahimik siya. Hindi kumontra pero hindi rin sumang-ayon. Hindi ko siya mabasa noon at hindi ko alam kung ano ang totoong reaksyon niya sa pag-alis ko at kung sakaling papayagan ba niya ako. Siguro magta-30 minuto itong natahimik nang ibog ako sa kanya ang balita ko. Nang hindi ako makatiis ay kinausap ko ito. Tinanong ko siya kung ayaw ba niya akong magpunta ng Maynila. Umiling ito. Tinanong ko siyang muli at ayos lang ba kung pupunta ako ng Maynila. Umiling din ito. Mas lalo tuloy naging malabo. Pinilit ko siyang iharap sa akin at doon ay umamin na siya sa akin. Ayon sa kanya ay ayaw niyang pumunta ako ng Maynila pero hindi niya ako pipigilan kung sakaling eto na ang desisyon ko. Hindi ayon sa kanya na malayo sa akin. Pero kung eto ang sa tingin ko ay ang tamang gawin, ay susubukan niyang suportahan ako. Hindi ko alam ang sasabihin noon at inaasahan kong pipigilan niya ako pero hindi niya ginawa. Sinabi lang nito ang kanyang saloobin na hindi siya masayang pupunta ako ng Maynila at malalayo sa kanya. Pero papayagan niya ako dahil ayaw niyang maging hadlang sa magandang buhay na ibibigay ng lungsod sa akin. Niyakap ko ito at sabay kaming nag-iyakan. Habang yakap ko siya ay parang ayoko nang umalis sa aming lugar. Pero sa tuwing maiisip ko naman na hindi ko mapapaganda ang buhay ni Liza at magiging pamilya namin ay biglang lalakas ang loob ko para ituloy ang aking plano. Nangako ako sa kanya na maghahanap ako ng trabaho doon habang nag-aaral. Para kapag nakapag-ipon na ako, kukunin ko na siya doon pero umiling siya. Umiling ng paulit-ulit. Nagtataka ako. Ang sabi niya ayaw niya sa Maynila. Takot siya sa gubat ng lungsod. Ayaw niyang mapasali dito. Kinumbinsi ko siyang hindi ganun doon. Pinalakas ko ang loob niya pero walang nagawa ang mga salita ko. Kahit kailan daw ay hindi siya tatapak doon. Basta ipangako ko lang daw sa kanya na kapag maayos na ang buhay ko roon, kapag nakuha ko na ang pangarap ko ay babalikan ko siya. Ang sabi ko nga ay hindi ko naman siya iiwanan talaga. Bakit ko siya babalikan? Kailangan ko lang malayo ng konting panahon pero hindi ibig sabihin nun ay iiwanan ko siya. Kami pa rin. Sinabi ko sa kanya ang plano ko na kapag maayos na ako roon ay sisimulan ko na ring ayusin ang buhay niya rito. Magsasama kami, magpapakasal, magkakaanak at magkakaroon ng maganda at maginhawang buhay dahil sigurado ako kapag natupad ko na ang pangarap ko sa Maynila, matutupad ko na rin ang pangako kong gawing maayos ang buhay ni Liza. Buti hindi po kayo nagkaroon ng problema nung nagkalayo na kayo. Problema? Ang dami. Lumala nung nagkalayo kami. Pero naayos niyo po? May mga pagkakataon na hindi. May mga pagkakataon na oo. Alin dun yung mas nangibabaw? Yung pagkakataon na hindi o yung pagkakataon na oo? Ikaw, ano sa tingin mo? Pagkakataon na oo. Mali. Pagkakataon na hindi. Sobrang bigat na po ba ng mga nangyari sa inyo habang magkalayo kayo? Oo eh.
Lalo na nung nagsimula na akong mag-aral tapos sinabayan ko pa ng pagtatrabaho dun sa kantin ng universidad namin. Hindi niya po naintindihan yon? Hindi ko naman siya masisisi kung hindi kasi halos wala na akong oras sa kanya. Ni tawagan o i-text, hindi ko na magawa. Masyado ako nabigla sa mga bagong responsibilidad ko sa buhay. Kaya ganun, hindi ko na siya nasingit sa schedule ko. Pero sana naintindihan niya na ginagawa niyo lang yun para sa future niyo, di ba? Kahit kung ako rin naman nang nasa sitwasyon niya, hindi ko rin maiintindihan yun. Nangako ako na makakapagbigay ako ng oras sa kanya. Tapos sa huli, hindi ko naman nagawa. Kasi hindi niyo naman alam kung ano yung hirap na haharapin niyo sa Maynila, di ba? Oo, pero sana di na lang ako nangako kung ganun. Pero hindi ba dapat may panghawakan siya para ipagpatuloy niyo yung relasyon niyo? Kaya dapat lang na mangako kayo. Ayoko nangangako kung hindi ko matutupad. Masakit yun sa pagkalalaki ko. At mas masakit yun para kay Liza. Ano pong ginawa niyo? Sinubukan kong magbigay ng oras sa kanya. Nagawa niyo naman po. Hindi eh. Ano po nangyari? Nakahanap siya ng iba. At dahil nga halos nawala na kami ng komunikasyon, ay kumonekta na ito sa iba. Nabalitaan ko na lang isang araw na nakipagtanan nito sa dati naming kaklase noong high school na si Cesar. Si Cesar na bata pa lamang kami ay pinagpipilitan na ang sarili niya kay Liza pero hindi siya pinapansin. Ayaw ni Liza sa kanya dahil bata pa lang ay barumbado na ito. Kaya nagtataka ako kung bakit sa isang iglap ay pumatol ito dito habang kami pa. Sinubukan ko siyang tawagan at itanong kung bakit niya ito nagawa pero ayaw ako nitong kausapin. Durog na durog ako noon. Hindi ako makapag-focus ng maayos sa trabaho ko at sa pag-aaral. Buong buo akong nilamon ng sakit na ginawa ni Liza sa akin. Hindi ko alam kung saan magsisimulang kumuha ng mga sagot sa mga tanong sa utak ko. Ayaw niya akong kausapin. Galit ba ito sa akin? Ganon na ba ang galit nito sa akin kaya nagawa niya akong ipagpalit sa iba habang kami pa? Ano ba ang pwede kong gawin para mabawi siya? Mababawi ko pa ba siya? Mahal pa ba niya ako? Kasi ako mahal ko pa rin siya. Pero kung mahal niya ako, bakit nasa piling na siya ng iba? Kung mahal niya ako, hindi ba dapat ay sa akin siya? Umuwi ako ng probinsya at binaliwala ko ang pag-aaral at trabaho ko. Alam kong kailangan kong gawin ito para maging malinaw ang lahat sa utak ko. Kailangan kong makausap si Liza. Ipaliwanag niya sa akin kung ano ang dahilan niya para gawin ito. Makikinig ako. Maniniwala ako sa mga sasabihin niya kasi kahit ganito na ang nangyayari sa amin ay mahal na mahal ko pa rin siya. At hindi yon mababago kahit ano ang ginawa niya. Dumiretso ako sa bahay ni Cesar kung saan sila nakatira. Walang nakakaalam sa biglang pagdating ko. Kaya nagulat si Liza nang makita niya akong nasa bakuran ng bahay ni Cesar. Gulat na alam kong may halong pangungulila sa akin. Ramdam kong nangungulila siya sa akin. Nakita ko yon sa mga mata niya. Naramdaman ko yon kahit na hindi niya sabihin dahil nakikita ng puso ko ang hindi nakikita ng mga mata ko. Anong ginagawa mo dito? Naghanap ng paliwanag. Paliwanag saan? Sa hindi mo pagpaparamdam? Alam mong busy ako sa pag-aaral at trabaho. Ni wala na akong oras para sa sarili ko. E di sana sinabi mo yun sa akin. Hindi yung isang araw wala ka nalang biglang paramdam. Julio, naghihintay ako sa'yo. Naghihintay ako kahit isang text mo lang para malaman ko naman kung ano ba tayo. May aasahan pa ba ako sa'yo? Babalik ka pa ba dito? Bumalik na ako. Huli na. Kasi may iba ka na? Si Cesar? Oo. Mahal mo ba siya? Umalis ka na. Mahal mo ba siya? Marami pa akong gagawin, umalis ka na. Umalik ka na sa Maynila. Doon ka nababagay, hindi dito. Wala kang magiging buhay dito. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba siya?
Mahalaga siya sa akin kasi binibigyan niya ako ng oras. Mahalaga siya sa akin kasi hindi siya nangangako kung alam niyang alanganin siya. Pero mahal mo ba siya? Importante ba yon? Basta ang alam ko, hindi mo siya katulad. Oo, di ko siya katulad kasi ako may pangarap. Siya wala. Masakit kang magsalita porkit nakatikim ka lang na magandang buhay sa Maynila. Sinasabi ko lang ang totoo. Di ka ba nakatiis? Di ka man lang nakapaghintay? Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko ah. Bakit di mo makita yun? Ang nakita ko lang sa nangyayari, ay napabayaan mo ko. Yun lang ang nakita ko. Hindi ka tumupad sa mga pangako mo kahit nasa malayo ka. Ipaparamdam mo sa akin na mahal mo pa rin ako. Na mahalaga pa rin ako. Na tayo pa rin. Lahat yun nawala. Hindi ka nagparamdam. Wala akong alam kung ano nang nangyayari sa'yo kaya nung dumating si Cesar… Kaya mo siya pinatulan? Kasi wala ako? Kasi siya yung nandyan. Siya yung gumagawa ng mga bagay na nakalimutan mo nang gawin para sa akin. Hindi yun sapat na dahilan para itapon mo lang lahat ng meron sa atin. Sapat na yun para talikuran ko lahat. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko yun itatapon. Babawiin kita. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Ayoko na. Babawiin kita. Kay Cesar na ako. Babawiin kita. Umalis ka na. Mahal mo pa rin ba ako? Umalis ka na. Hindi ako sumuko. Babawiin ko siya, yon ang mga sumunod kong pangako. Alam kong marami akong pangakong hindi natupad pero sa pagkakataong ito, ang pagbawi sa kanya ang pangakong kailangan kong paghandaan at bigyan ng katuparan. Araw-araw akong bumabalik sa kanya para tanggapin niya ako. Araw-araw din niya akong tinatanggihan. Lahat ng balang meron ako papadudot ay nilalatag ko na sa kanya para maniwala siya na gusto ko siyang bumalik sa buhay ko. Na sumuko siya at pinili ang iba ay handa akong tanggapin yon. Basta tatanggapin din niya pabalik sa buhay niya. Pero naging matigas siya. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Ramdam kong ako ang mahal niya at hindi si Cesar. Kailangan ko lang mailabas yon sa bibig niya. Kailangan kong mapaamin na mahal niya ako para makuha kong muli siya sa buhay ko. Awang-awa noon ang nanay ko sa nakikita niya sa akin na pabalik-balik kina Liza. Pero ang sabi ko ay hindi ako titigil. Kasi pag mahal mo, ilalaban mo hanggat kaya mo, hindi ba? At kung sakaling hindi mo na kaya, ay gagawa ka ng paraan para makaya mo. Matapos ang isang buwang pabalik-balik sa bahay nila ay natsyempohan ako ni Cesar. Noong mga nakaraang dalaw ko kasi noon kay Liza ay laging wala si Cesar. Laging nasa bukid. Wala itong alam na paulit-ulit kong binabalikan si Liza para bawiin kaya naman noong nadatnan niya ako na kinukulit ko si Liza ay namuo ang galit nito at inambahan ako ng isang malakas na suntok na nakapagpabagsak sa akin pero hindi ako sumuko. Hindi anumang suntok tadya ko sakal ang magpapahinto sa akin para sukuan ko ang pag-asang magbabalikan kami ni Liza. Tumayo ako noon para muling lumapit kay Liza pero bago ko pa magawa yon ay hinila na ako ni Cesar at itinulak papalayo kay Liza. Nagtaka akong lumapit pero mabilis si Cesar kaya naman pinaulanan ako nito ng maraming suntok at sipa. Pinapasuko na niya ako pero ayoko. Kahit na hinang-hina na ako ay sinubukan ko pa ring sabihin ang mga salitang mahal kita Liza. At bago ako nawala ng ulirat ay nakita ko ang pagtakbo ni Liza papalapit sa akin habang umiiyak. Naging madilim na ang mga sumunod na pangyayari. Pero naramdaman ko ang init ng bisig ni Liza. Alam kong niyakap niya ako. Alam ko na mahal pa rin niya ako. Hanggang ngayon kapag pinipikit ko ang aking mga mata, kahit gaano pa ito katagal nangyari, masakit pa rin. Sobrang sakit pa rin. Hanggang ngayon ay alam ko kung saan ako nagkagalos. Nagkapasa at namaga sa mga paulit-ulit na suntok at sipa ni Cesar sa akin. Hanggang ngayon, kapag binabalikan ko ang pangyayaring yon,
ay may gumuguhit na sakit sa puso ko. After ba nun sumuko na po kayo? Hindi pa. Hindi pa? So ibig sabihin may time na sumuko rin kayo? Lahat naman ng mga tao kapag napagod ng sobra, susuko yan. Kahit gaano pa katatag yan. Kahit ayaw niya pang sumuko. Pag napagod na yan ng sobra-sobra, susuko rin yan. Kala ko ba hindi kayo susuko? Kailangan Pero sabi niyo bago kayo nawalan ng ulirat nakita niyo pang tumakbo siya papalapit sa inyo. Tapos niyakap pa niya kayo. At kung tama ang naaalala ko, naramdaman ko rin na inalikan niya ako sa noo. Pero hindi pa rin kayo ang pinili niya? Hindi pa. Hindi pa? So ibig sabihin, Ako pa rin ang pinili niya sa dulo. ang akala ko po… Marami tayong akala na hanggang akala lang. Papatayin tayo niyan. Huwag puro akala. Papadudot paulit-ulit akong bumalik kay Liza para bawiin siya. Para maintindihan niya na mahal ko siya at handa akong magsimulang muli ng panibagong buhay. Kasama siya. Pero bigo ako. Nakailang beses akong nakatikim ng masasakit na salita sa pamilya ni Cesar at masasakit na suntok at tadyak mula kay Cesar at sa nakakatanda niyang kapatid. Dapat ba akong sumuko dahil dito? Hindi. Hindi ako sumuko. Andito na ako at marami na akong pinakawalan sa aking kamay. Ngayon pa ba talaga ako susuko? Hindi pwede. Hindi ako babalik ng Maynila hanggat hindi siya bumabalik sa aking piling. Gabi na ako laging umuuwi ng bahay at laging bigo. Laging pagod at laging masakit ang katawan. Ilang beses na akong nakagalitan ni nanay dahil sa ginawa ko. Hanggang isang araw ay napagod na lamang itong pagsabihan ako at hinayaan na lamang akong gawin kung anuman ang gusto kong gawin. Ang sabi niya ay magsasawa din naman daw ako, pero doon siya nagkamali. Hindi ako magsasawang bawiin si Liza dahil alam kong kay Liza lamang ako masaya at magiging masaya. Kaya paulit-ulit kong gagawin ito kung kinakailangan. Makita lang niya ang kagustuhan kong bumalik siya sa buhay ko para makapagsimula na kami ng bago. Habang palubog na ang araw at habang nakasandal ako sa puno ng kay Mito sa kaharap ng bahay ni na Cesar, ay nakita kong dahan-dahang lumapit si Liza sa akin. Kanina ko pa siyang nakikita palingon-lingon. Alam kong siya lang ang tao sa bahay na yon. Alanganin pa siya sa paglapit sa akin, yung parang natatakot. Nag-aalangan at gustong umatras pero bago pa siya makaisip na bumalik na sa loob ng bahay ay hinila ko na siya at niyakap. Sa una ay nagtatangka siyang kumala sa pagkakayakap kong yon. Pero nang hinigpitan ko pa ay hindi na siya nagsalita pa at yumakap sa akin pabalik. Nabuhayan ako ng loob at eto na ba ang pagbabalik loob niya sa akin. Akala ko di ka na lalabas. Akala ko ba sinukuan mo na ako? Julio, sorry sa nagawa ko ha. Sorry talaga. Gulong-gulo lang talaga ako. Hayaan mo na yun. Ayos lang ako. Ang importante andito ka. Babalik ka na ba sa akin? Magiging maayos na ba tayo ulit? Julio, hindi ko alam eh. Anong hindi mo alam? Hindi ba kaya ka nga lumapit sa akin ngayon kasi gusto mo nang bumalik sa akin? Di ganun kasimple yun eh. Hindi. Bakit ka nandito? Bakit sinuklian mo ang yakap ko? Bakit mo ako kinakausap ngayon? Julio, mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Ako rin. Sobra-sobra kung alam mo lang. Kaya tara na. Umalis na tayo rito. Pumunta tayo sa Maynila. Doon, magsisimula tayo ulit. Makinig ka muna sa akin. Kung ano man yung sasabihin mo, wala na akong pakialam. Basta ang importante, sasama ka sa akin at magsisimula tayong muli. Julio. Magmamahalan ulit tayo tulad ng dati. Nung andito pa ako. Maayos natin to, Liza. Magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko to para sa atin. Julio. Huwag mo nang kunin ang mga gamit mo. Ako na ang bahala sa mga gagamitin mo.
Kailangan nating mahabol ang biyahe pa Maynila ngayon bago magdilim ng sobra. Tara na! Buntis ako, Julio. Ha? Buntis ako kay Cesar. 1 buwan na. Sigurado ka ba? Kaya hindi ko magawang lumapit sa'yo dahil alanganin ang sitwasyon ko. Alam ba ni Cesar to? Hindi niya pa alam pero ayaw kong sabihin sa kanya. Bakit? Kasi sasama na ako sa'yo. Pero paano ang anak nyo? Hindi ko rin alam. Pwede bang ikaw na magdesisyon para sa akin kasi gulong-gulo na ako? Mahal mo ba si Cesar? Hindi. Ako ang mahal mo. Sobra. Ikaw lang. Anak ko na yan. Ano? Aakuin ko na ang responsibilidad sa batang yan. Ako na ang bahala sa inyo. Magiging mag-ina ko kayo. Tatanggapin mo ako kahit ganito na ang kalagayan ko? Tatanggapin ko ang kalagayan mo dahil mahal kita at di na yun magbabago. Sigurado ka? Hindi madali ang sitwasyon natin. Magiging madali yan basta manatili ka lang sa piling ko. Huwag mo na akong iiwan at mahalin mo lang ako. Ako na ang bahala sa inyo. Salamat at nagbalik ka. Salamat at binawi mo ako. Araw-araw akong di susuko. Hanggat hindi ka nagbabalik sa akin, alam mo yan. Alam ko. Natakot lang ako na baka hindi mo na ako tanggapin pagkatapos nito. Kahit ano pa ang mangyari sa'yo, tatanggapin ko. Ganun naman kapag nagmamahal ka, di ba? Tatanggapin mo ang lahat. Kahit mahirap? Kahit sobrang hirap pa. Mahal na mahal kita, Julio. Pero mas mahal kita, Liza. Sumama nga sa akin si Liza at aminado ako na kahit nasa piling ko na siya at nagkaroon na ako ng alinlangan, kaya ko bang tanggapin talaga ang kalagayan niya? Dahil kung magpapakatotoo ako ay hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang tanggapin ang kalagayan niya dahil sobrang sakit na makita ang sitwasyon niya. Na imbes na sarili kong punla ang nasa kanya, ay ibang tao ang nakauna sa kanya. Pumayag lang naman ako dahil gusto kong makasama siya. Mabawi siya dahil mahal ko siya kaya sabi ko bahala na kung ano man ang susunod na mangyayari. Dinarasal ko na lamang na sana ay maayos namin ito at matanggap ko kahit paunti-unti lang. Hindi naging madali ang pagtanggap dito, Papa Dudut. Nang nasa Maynila na kami ay naging madalas ang aming away dahil nga sa hindi ko mapitawan ang nakaraang kasalanan na nagawa ni Liza sa akin. Mula nang sumama ito kay Cesar hanggang sa magbunga ang ilang buwan nilang pagsasama. Araw-araw ko itong inuungkat sa kanya. Sinusumbat ko yun dahil nga sa nasasaktan ako. Nung una ay panay pa rin ang suyo at sorry ni Liza sa akin. Pero nang tumagal, siguro ay napagod na rin siya sa palagiang pagsasabi ko sa kanya ng nagawa niyang kasalanan. Kaya naman sa tuwing lumalabas ang nakaraan sa usapan ay nagagalit na rin ito at mas lalong nagiging dahilan para magbangayang kaming lalo. Matagal bago kami kumalma at na-realize na walang kwenta ang pinag-aawayan namin. May isa sa amin na kusang lalapit para makipag-ayos para matigil na ang away at madalas ako yon. Kapag naiisip ko kasi na baka ang pag-aaway namin ito ang dahilan para iwan niya ako ulit, ay nakakaramdam ako muli ng takot. Kaya naman sa tuwing nagkakaroon kami ng ganitong alitan, lumalapit ako para humingi ng tawad sa kanya at ayusin agad-agad ang naging pagkakamali ko. Mas lalong hindi ako nakapag-focus noon sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Kaya naman nagkanda bagsak-bagsak ako. Natanggal din ako sa trabaho ko sa aming school canteen. Kaya naman napilitan ako maghanap ng iba pang trabaho sa labas ng aming eskwelahan para kahit papaano ay may pang-suporta ako kay Liza at sa magiging anak niya. Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang nangyari dahil baka makarinig na naman ako sa kanila ng paninisi at pangungonsensya sa pinili kong direksyon. Alam ko namang hindi sila boto sa pagbabalikan namin ni Liza.
Naiintindihan ko naman sila. Iniisip lang nila ang kalagayan ko pero nakikita ko namang sinusubukan nilang tanggapin na lamang ang nagawa kong desisyon. Basta para sa kanila ay maging masaya lamang ako. Ano man ang gawin ko, suportado nila ako. Kahit naman kasi tuloy-tuloy ang away namin ay alam kong ayaw ko siyang mawala sa akin. Alam kong mahal na mahal ko si Liza. Kaya hindi ko kayang masira ulit kami. Pinaghirapan ko siyang ilaban. Pinaghirapan ko siyang bawiin. Sa tingin nyo ay isusuko ko na lang siya ng ganon-ganon? Kahit mahirap ay sinubukan kong ialis sa utak ko ang nakaraan ni Liza. Kahit sa totoo lang ay bawat minuto. Sa tuwing nakikita ko siya at ang tiyan niya ay naaalala ko ang lahat-lahat. Masakit ito sa akin. Lalo na sa pagkalalaki ko. Kailan ko nga kaya totoong mapapatawad at matatanggap ang nagawa ni Liza na kasalanan sa akin? Tuloy-tuloy kami sa paglalakad ni May at medyo may kalayuan pa ang lalakarin namin papunta kay Impong Inocencio. At syempre, ako naman kay Liza. Long cut na kasi ang dinadaan na namin para hindi na kami maligaw dahil nakailang beses akong nagtangkang dumaan sa shortcut para madali ang lakad namin pero sa huli ay nawawala kami. Kaya naman si May na rin ang nagsuggest na maglongkat na lang daw kami dahil doon ay dumoble nga ang pagod ko. Naramdaman ko ang pananakit ng aking mga paa at tuhod. Natatawa na lang ako at hindi naman ako ganito dati. Hindi naman ako madaling mapagod. Eto na siguro ang epekto ng edad ko na lagpas 30 na. Pinakiusapan ko si May na kung pwedeng maupo muna kami kahit na sa gilid ng kalsada para ipahinga ko ang aking mga paa. Pumayag naman ito, Papa Dudut. Nakakita kami ng dalawang malaking batong buhay sa bandang kaliwa ng kalsada. Doon kami naupo habang hinihilot ko ang aking paa. Teka lang kuya, hindi ba pareho kayong nasa Maynila ni Liza? So bakit mo siya dadalawin dito? Medyo naguguluhan ako sa part na yan, kuya. Hindi pa kasi tapos ang kwento ko, May. May pahabol pa. Ah, kaya pala. Kasi akala ko happy ending na kayo sa Maynila kasi malayo na kayo sa mga nakaraan nyo. 'Di ba, bagong pagsisimula nyo na ulit yon? Fresh start, ika nga. Yun ang akala namin. Akala? Yun ang akala namin na kapag pumunta kami ng Maynila, makakalimot kaming pareho sa nakaraan ni Liza. Pero hindi. Parang mas lumala pa. Lumala? Oo. Para kaming sinundan pa rin ang nakaraan ni Liza sa Maynila. At mas lalong tumapang ang nakaraan na yon para talunin kaming pareho ni Liza. Saka ko lang naisip na wala pala sa lugar ang paglimot sa nakaraan. Nasa tao yon. Kasi kahit magpakalayo-layo ka pa, kung di ka pa talaga handang kalimutan ang nakaraan mo, hindi mo talaga magagawa yun. Hindi nyo pa talaga nakalimutan ang nagawa ni Liza, no? Paano na po ang relasyon yung dalawa niyan? Sa una talaga naging mahirap kasi fresh pa yung mga nangyari eh. Tapos everyday, may reminder sa'yo sa nagawa niyang kasalanan. Yung pagbubuntis niya. Habang lumalaki yung batang nasa tiyan niya, mas lalo akong nababaon sa nakaraan ni Liza. Mas lalong di ako makamove on sa nagawa niya. Kaya naisip ko, ang hirap pala ng sitwasyon ko. Paano na lang kung lumabas na yung bata? Makakaya ko kaya na akuin to at tawaging anak ko kung hindi ko naman talaga to tanggap? Happy ending pa rin po ba tong relasyon ninyo? Tingnan natin. Tara na, lumakad na tayo para mas maaga tayong makarating sa mga pupuntahan natin. Pero ikukwento nyo pa rin yun sa inyo ni Liza, ha? Ikikwento ko hanggang dulo. Tara na. Nang mag-aanim na buwan na ang dinadala ni Liza, kinausap ko ito. Ang sabi niya ay mas maganda raw siguro na sa probinsya namin siya manganak. Kinontra ko naman yon. Paanong mas magandang manganak doon andito lahat ng magagaling na doktor para mag-asikaso sa kanya.
Pero buo na raw ang desisyon niya. Mas gusto raw niyang manganak sa baryo. Hindi ako naniwala agad sa kanya na yon ang dahilan kung bakit gusto niyang manganak doon. Naalala ko naman bigla si Cesar. Galit na galit ako noon habang sinasabi sa kanya na baka nga si Cesar ang dahilan kaya gusto niyang doon manganak. Napailing na lamang ito. Alam ko ang iling na yon. Pagod nang magsalita. Pagod na siyang mag-explain pa. Iniwan ako nito at nagtungo sa aming kwarto para umiwas muna sa akin. Pero hindi ko siya tinantanan. Sinundan ko ito para siguraduhin at kumpirmahin kung si Cesar nga ba ang dahilan kung bakit ito uuwi ng probinsya. Naging mainit ang usapan namin ni Liza. Basta ang naaalala ko ay kung ano-anong mga masasakit na salita ang lumabas noon sa bibig ko. Nakita ko siyang umiiyak at pilit na ine-explain ang side niya na hindi ko naman pinakikinggan dahil para sa akin, mas importante na maipamukha ko sa kanya ang nagawa niyang pagkakamali sa akin. Ito na ata ang pinakamahaba at pinakamalalang naging away naming dalawa. Hindi talaga ako tumigil hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang katotohanan. Ano na? Aamin ka ba? Sabihin mo na yung totoo. Please, Julio, ayoko makipag-away sa'yo. Hindi ako titigil makipag-away sa'yo hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Si Cesar ang dahilan kung bakit ka uuwi, di ba? Kaya dun mo balak manganak, di ba? Hindi. Paulit-ulit kong sasabihin hindi. Imposible. Huwag kang magtanong kung hindi ka rin maniniwala, pwede ba? Kasi nakakapagod ng sumagot sa mga tanong mo eh. Tapos hindi mo rin naman tatanggapin. Kasi sinungaling ka. Hindi ako sinungaling. Ikaw ang ayaw tumanggap ng katotohanan. Anong katotohanan? Na hanggang ngayon hindi mo matanggap ang nakaraan ko. Hindi mo matanggap ang naging kasalanan ko. Kala mo ganun kadali? Eh di sana sinabi mo na agad sa akin na una pa lang hindi mo na kayang tanggapin yun. Para hindi na tayo umabot sa ganito. Julio, sirang-sira na tayo. Walang-wala na tong relasyon na to. Hindi tayo ganito dati. Hindi talaga. Kasi ikaw yung sumira. Ikaw yung hindi nakapaghintay. Hanggang kailan ba ako hihingi ng tawad doon? Hanggang kailan mo ako paparusahan sa nakaraan ko? Hanggat hindi ko pa natatanggap. Kailan mo ba totoong matatanggap ang lahat ng to? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung dapat ko pa bang ituloy itong relasyon na to. Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit ko gustong umuwi ng probinsya para dun manganak? Dahil sobrang stress na ako sa'yo. Ayoko may mangyaring hindi maganda sa anak ko dahil sa sobrang stress na dulot mo. Anak natin! Anak natin? Anak ko lang to. Dahil kung gusto mo talagang akuin ng batang to, tatanggapin mo ang lahat ng nakaraan ko at patatawarin mo ako ng totoo. Sorry. Sorry ulit? Tapos bukas away na naman. Tapos after ng away, sorry ulit. Di ka ba napapagod? Hindi mo kasi maintindihan ang sitwasyon ko. Hindi madali ang kalimutan ng nakaraan mo. At sa tingin mo madali para sa akin ang sitwasyon ko? Na araw-araw mong pinapamukha sa akin ang pagkakamali ko? Kaya nga sorry na di ba? Sana huling sorry na yan, Julio. Sana totoong sorry na yan. Sorry. Sorry sa lahat. Kahit magkaayos tayo ngayon, di ibig sabihin na hindi ko itutuloy ang panganganak ko sa probinsya. Sa makalawa uuwi na ako ron at wala ka nang magagawa. Tinuloy nga ni Liza ang pag-uwi sa probinsya, Papa Dudut. Wala akong nagawa. Kesa makipaghiwalay itong muli sa akin ay pumayag na lamang ako na umuwi siya sa amin. Tinawagan ko ang pamilya niya at sinamama para maasikaso si Liza sa pag-uwi niya. Habang hinihintay namin ang bus ay niyakap ko ng mahigpit si Liza. Dito ko talaga naramdaman na ready na akong bitawan ang nakaraan niya. Para totoong makapagsimula na kami ng bago. Hindi ko yun sinabi sa kanya at gagawin ko na lamang. Magtitiwala ako muli sa kanya.
Kahit mahirap, kakalimutan ko na ang nakaraan. Habang wala siya ay aasikasuhin ko ang sarili ko para pag bumalik na siya kasama ang magiging anak namin ay ready na kami sa bagong buhay. Pero hindi pala mangyayari yon. Sa pagbalik ni Liza sa probinsya ay ang mitya ng pagbabalik nito kay Cesar. Nabalitaan ko na lamang ito sa aking ina dahil ayaw na akong harapin pa at kausapin ni Liza. Isang buwan bago ito manganak ay bumalik ito kay Cesar. Nanlulumo ako habang sinasabi sa akin ni nanay ang detalye ng pagbabalik niya kay Cesar. Gusto kong bumalik sa probinsya para muling bawiin si Liza. Pero pinigilan na ako ng nanay ko. Naggalit na siya sa akin. Huwag ko na raw gagawin yon at nagawa ko ng minsan, huwag ko na raw ulitin pa. Tanggapin ko na lang daw ang katotohanan na tapos na ang kwento namin ni Liza. Iyak ako ng iyak noon habang sinasabi sa akin ni nanay yon. Iyak ako ng iyak habang pilit na sinisisi ang sarili ko dahil siguro kung totoong napatawad at natanggap ko si Liza, hindi kami aabot sa ganito. Siguro ngayon ay kasama ko pa rin siya at hindi na siya babalik pa kay Cesar. Ininda ko ang sakit na yon, Papa Dudut. Pinigilan kong huwag magparamdam kay Liza kahit mahirap. Kahit gusto kong kumuha ng kasagutan sa kanya. Ang dami-dami kong tanong sa utak ko noon. Bakit kailangan niyang bumalik kay Cesar? Mahal na ba niya si Cesar? Hindi ba ako ang mahal niya? Sabi niya ako ang mahal niya bago siya sumakay ng bus. Pinaramdam niya sa akin sa huling pagkikita namin na mahal niya ako at babalik siya, pero bakit hindi yun nangyari? Bakit sa iba siya bumalik? Yun ba ang pagmamahal na sinasabi niya sa akin? Kung sakali bang sinabi ko na sa kanya bago siya sumampa ng bus na ready na akong magsimula muli at tanggap ko na, ay hindi ba siya babalik kay Cesar? Mali ko ba yon na hindi ko sinabi yon sa kanya? Yun ang mga tanong na paulit-ulit na umiistorbo sa aking utak. At alam kong hindi yan mawawala hanggat hindi ko nakakausap ng maayos si Liza. Pero hindi na nga kami talaga nakapag-usap pa. Ayaw na rin niya akong harapin pa. At hindi ko rin alam kung kakayanin ko pang harapin siya after ng mga nangyari. Hindi ko alam ang gagawin ko sakaling magkaharap kami. Babawiin ko ba siyang pilit o magagalit ako sa kanya? O baka naman totoong napatawad ko na siya kapag nagkita ulit kami? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari kung sakaling magkita kami muli. Pero ang tanging alam ko lang ay kailangan ko nang ipagpatuloy ang buhay ko nang wala siya. Mahirap at masakit. Pero wala na akong ibang pwedeng gawin kundi yun lamang. At ginawa ko nga ito. Sa loob yon ng maraming taon, pero kahit na sa pagpapalit ng taon, ay hindi pa rin siya napapalitan sa puso ko. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, mahal niyo pa rin po siya? Oo, Kahit po hindi kayo ang pinili? kahit hindi ako ang pinili. Bakit hindi niyo siya nakalimutan? Kasi siguro siya talaga yung one great love ko na kahit lumipas pa ang panahon, siya pa rin yung pipiliin ko. Alam niyo, naku-curious po talaga ako sa kanya. Parang gusto ko po siyang makilala eh. Gusto ko malaman kung bakit ganun katindi yung pagmamahal niyo sa kanya. Gusto mo bang sumama? Sumama po papunta kay Liza? Kung may oras ka, papakilala kita sa kanya. Sure po kayo? Hindi po ba ako makakaistorbo? Kasi di ba ngayon niyo lang siya ulit makikita? Ayos lang yun sa kanya. Gusto nga niya yun kasi may dadalaw sa kanya na ibang tao. Pero teka, ayos lang po ba na dalawin niyo siya? Hindi po ba magagalit yung asawa niya na si Cesar? Wala na sila. Matagal na. Talaga? Hindi rin pala sila nagkatuluyan. So ibig sabihin po ba nun, kayo ang nagkatuluyan? Hindi rin. Ha? Bakit niyo po siya dadalawin?
Mas lalo lang ho kayo mahihirapan yan eh. Ayos lang. Sabi ko naman sa'yo, matagal ko nang binitawan ang galit ko sa kanya. Pero kung meron man akong hindi mabitawan dito sa puso ko, yun yung pag-ibig ko sa kanya. Hanggang ngayon, siya ang pinili ng puso kong mahalin sa araw-araw. Ang swerte naman po niya. Sana lahat nabiyayaan ng taong mamahalin at pipiliin ka araw-araw. Maswerte ako dahil hinayaan niya akong mahalin ko siya kahit sa maiksing panahon lang. Sa mga sinabi niyo, mas lalo tuloy ako na-excite na makilala siya. May oras pa naman tayo. Madaliin na lang natin kasi mahirap abutan ng dilim sa sementeryo. Sementeryo? Oo, Bakit po doon? doon na siya nakatira. Ilang taon na. Hindi ko po maintindihan. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Matagal nang wala sa mundong to si Liza. Namatay si Liza 2 buwan matapos itong manganak. Nagkaroon ito ng komplikasyon at sa huli ay bumigay na rin ang katawan niya. Nabalitaan ko rin na ang komplikasyong inabot ni Liza ay dahil sa dalas ng pambubugbog sa kanya ni Cesar bago ito manganak. Tulad ko, hindi rin matanggap ni Cesar na iniwan siya ni Liza at bumalik sa akin habang pinagbubuntis nito ang anak nila. Hindi rin ito matanggap na kaya lang ito bumalik sa kanya ay dahil natakot itong mag-isa. Hindi rin niya matanggap na kahit na bumalik si Liza sa kanya ay ako pa rin ang mahal niya. Na kaya lang bumalik si Liza sa kanya dahil naguguluhan siya sa kanyang sitwasyon. Dahil pakiramdam niya ay wala na siyang ibang malalapitan dahil pakiramdam niya ay tinalikuran ko na siya. At tanging si Cesar na lamang ang pwedeng tumanggap sa kanya. Nalaman ko yan lahat sa mismong nanay ni Liza nang makausap ko ito sa unang araw ng burol niya. Sobrang sakit sa ganitong paraan ko malalaman ang totoong dahilan kung bakit siya bumalik kay Cesar. Nakulong po si Cesar matapos mapag-alaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Liza. At 1 buwan matapos mamatay si Liza ay sumunod na rin ang kanyang baby. Mukhang kinailangan niya ng kasama sa langit o naisip niyang walang ibang pwedeng magmahal at mag-alaga sa bata kundi siya. Kaya kinuha na niya. Sobrang hirap tanggapin ang nangyaring ito kay Liza. Natanggap ko na nga ang katotohanan na magkasama na sila ni Cesar pero yung pagkamatay niya, parang hindi ko kaya. Oo, hindi ko kaya. Dahil hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ko sa pagkawala ni Liza na hindi ko man lang siya nakita o nakausap. Habang buhay ko na sigurong nanamnamin ang huling araw na nakita ko siya bago siya sumakay ng bus pauwi ng probinsya noon. Suot-suot niya ang bulaklaking bestida na binili ko pa para sa kanya para hindi mahirapan ang sinapupunan niya. Hindi ko makakalimutan ang ngiti niya habang kumakaway sa akin sa loob ng bus bago ito tuluyang mawala. Yun na lamang ang ala-alang meron sa akin sa kanya sa huli naming pagkikita. Masakit man pero hindi ko yun pwedeng madagdagan pa. Hanggang doon na lamang. Nang makarating kami ni May sa sementeryo ay biglang sumikip ang dibdib ko. Kinailangan akong alalayan ni May para makalakad ng maayos. Ito ang unang beses na makikita ko siya sa kanyang puntod at mukhang hindi ko yun napaghandaan ng maayos. Nanginginig ang mga kamay ko nang pinatong sa ibabaw ng kanyang nicho ang dala kong hopya at rosas. Hindi ako makapagsalita noon. Nakatayo lang sa aking gilid si May at nagmamasid. Umusal ako ng isang dasal kasabay ng huli kong pamamaalam sa kanya. Oo, umuwi ako sa amin para magpaalam na ng tuluyan sa kanya. Mahaba-haba ring panahon ang hinawakan ko. Ang panahong hindi ko siya binitawan kahit alam kong wala na siya at sobrang bigat noon sa akin. Siguro dahil hindi ko patanggap na wala na siya at natapos na lamang kaming bigla.
Pero ngayon, ang kailangan ko na lang sigurong gawin para gumaan ang dinadala ko ay ang tuluyan ng magpaalam sa kanya kahit na hindi ko na siya nasisilayan pa. Kaya ako umuwi ngayon, kaya ako nakaharap sa kanyang puntod dahil yon ang dapat kong gawin. Alam kong dapat ginawa ko na yon dati pa. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob para gawin yon dahil ang pinakamahirap na gawin ay ang magpaalam ng tuluyan sa taong ayaw mong mawala sa iyo. Pero kung ito ang realidad na kailangan kong harapin, kailangan ko na itong gawin. Mga kabarangay, siya si Liza, ang aking one great love. Siya ang dahilan kung bakit hirap akong tanggapin ang salitang paalam dahil hindi ako handang magpaalam sa pag-ibig na matagal kong hinawakan. Mga kabarangay, siya po si Liza, ang babaeng pinili ko sa araw-araw at ang babaeng pipiliin ko kahit na hindi nasisikat pa ang aking araw. Pipiliin ka araw-araw, mamahalin ka araw-araw. Mga salitang alam kong handa mong sabihin sa isang taong nagpapatibok ng puso mo. Nahanap mo na ba ang ganong klase ng tao sa buhay mo? Yung kahit na anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin mo. Mahirap man yan o punong-puno ng problema ay siya pa rin talaga ang ituturo ng iyong mga kamay dahil alam mong siya yon. Siya yung karapat dapat mong piliin sa mundong punong-puno ng maraming options. Pipiliin mo siya araw-araw kahit iwan ka pa. Kahit iba pa ang pinili niya ay pipiliin mo siya hindi dahil yon ang dikta ng karamihan kundi dahil yon ang dikta ng puso mong nagmamahal sa kanya. Pipiliin mo siya araw-araw kahit masakit na. Kahit alam mong hindi mo na kaya kasi gano'n naman kapag nagmamahal ka. Kahit sinasaktan ka na niya, siya pa rin ang pipiliin mo, hindi ba? Hindi ito tama pero ito yung nararamdaman mo, hindi ba? At walang masama kung ganito ang nararamdaman mo dahil tao ka. Nabigyan ka ng emosyon para maramdaman ang pagmamahal dahil sa pagmamahal, hindi lang laging masaya ang aasahan mo. Makakaramdam ka rin ng sakit kasi parte ito. Ikaw kabarangay, sino ang pinili mong mahalin sa araw-araw? Ang inyong kapuso at kabarangay, Julio. Forever.